my beloved Boss Mike Cervera. Ito, meron totoo. Oh, kaibigan ito. Pasok. Sa bagong video ni pinalabas ni Ito na yung kaibigan. Oh, sa mga kakababayan ha, makinig kayo. Ito na yung kaibigan ha, pasok. Maharlika, ito na, Don Mac. Ulitin mo, kabayan. Ulitin mo ha. Oh. Anong masasabi mo sa bagong video ni pinalabas ni Maharlika? Ito na, Don Mac. Yung tungkol yan kay Cathy Binag, Don, ang ibig mo sabihin, no? Anyway, sabi ni Cathy, bigla niya raw nakasalubong si Lisa. At tinanong siya ni Lisa, who are you? Kasi hindi siya kilala ni Lisa. It's been first time, sabi ni na nakapunta siya doon daw sa residence nila ni Lisa at saka ni BBM, Bongbong Marcos. Tapos nung sinagot niya raw na siya ay fiancé ni Tony Boy, I'm Cathy Binag. Ganyan. Inalok daw siya kaagad na, do you want? Sabi ni Maharlika, nung inalok sa'yo, yung pulburon. Yung cocaine daw inalok sa kanya. Kung ako mag-assess sa kwento ni Cathy, hindi pa po ako maniniwala na totoo ang kanyang kwento, na yun ang pangyayari. Kasi bakit? Unang-una, si Lisa ay isang abogada. Alam ni Lisa na ang cocaine ay ipinagbabawal na substance. No? Pagkatapos, ang lugar ay pamamahay ni Lisa. At ako'y naniniwala na sa panahon yun ay ang ibang anak ni Lisa ay minor de edad. No? Kasi matagal na yan na pangyayari, sigurado. Kasi bago pa raw si Cathy Binag noon at saka si Tony Boy Florendo. So sabi ni Cathy Binag, 10 years daw sila na nagsama ni Tony Boy Florendo. At sa akin namang pagkakalam, because I have knowledge, no? Tungkol kay Binag at kay Tony Boy, naghiwalay na sila almost 3 years ago. Na silang naghiwalay. So kung iyong pagdudugtungin ang panahon, ibig sabihin, mga 13 years na yung pangyayari. Or mga something 15 years na ang pangyayari. So ang bunsong anak siguro ni Lisa noon ay sigurado akong minor pa ng mga panahong yon. Tapos magkukukin lang ang mga tao ng ganun lang kakaswal sa bahay nila, nandun ang kanilang mga anak. Di ba? Tama? Tingnan nyo po mabuti yung kwento. Kasi casual ang kwento ni Cathy. Na inalok siya, casual lang. Sa tingin nyo, totoo yun? Na ganun lang kadali, na aalokin ni Lisa si Cathy ng cocaine na hindi niya naman kilala pala si Cathy. Tapos bigla mong aalokin, gusto mo ng cocaine? Tapos doon sa bahay pa ni Lisa, nandun yung kanyang mga anak, nagkukukain sila ng ganun-ganun lang ng kanyang mga kaibigan. Kaya mukhang mahirap paniwalaan yung kwento. Maliban lang kung ang kwento ay mabago, no? Halimbawa, kung sabihin ni Cathy na nung ilang bisis na akong bumalik doon, secretly inalok ako ni Lisa. Kung sasabihin niya siguro ganun, secretly inalok ako ni Lisa. At sinabi niya sa akin, Cathy, gusto mo bang subukan? Gusto mong tikman? Di ba? Nakatikim ka na ba nito? Gusto mo bang itry? Secretly Kung gano'n ang kwento ni Cathy, baka sabihin ko, parang totoo Oo nga. Diba? Pero yung walang kabog-abog, alokin mo ang isang taong estranghero sa loob pa ng pamamahay mo ng drugs, at nandun yung mga anak mo, lalo na anak mo, minor de edad, hindi ako basta maniniwala doon sa kwentong gano'n. Di ba? Kayo, pag-isipan nyo mabuti. I-try nyo raw. Mag-comment kayo sa sinasabi ko. Yung sa stand ko, assessment ko lang ito. Assessment ko lang.
Pero kung ang kwento ni Kati Binag ay tulad ng sabi ko na, halimbawa, pasikrito. Halimbawa, sinabi ni Kati, pasikrito niya akong inalok. Halimbawa, nakailang balik na ako dun sa bahay nila, medyo komportable na siya sa akin. Pasikrito niya akong inalok. Kati, gusto mong tikman? Di ba? Baka maniwala ako kung ganun ang line ng kwento. See? Kasi bakit? Yun ang totoong manner eh. Yun ang tamang manner ng isang tao na alam mo na pinagbabawal ito. Yung substance na ito. Tapos, hindi mo kilala ang tao. Stranger sa'yo, ngayon mo lang nakarap yan, aalukin mo ng ganun lang kakaswal. Tapos sa bahay mo yan, nandun yung mga anak mo, andun ang pamilya mo. Ganun lang, di ba? Di ba? So yun. Ako sinasabi ko, assessment ko ha. Assessment, batay sa sinabi ni Kati Binag. Yan yung aking sinasabi. Kayo, ano masasabi nyo? Sige, tingnan nyo raw mabuti. Hindi mo kilala yung tao. Nakarating yan sa bahay mo, hindi pa na-introduce sa'yo. Nakasalubong mo lang bigla, stranger. Tinanong mo, who are you? Sino ka? Hindi kilala. Tapos, aalukin mo bigla. Gusto mo tikman ang pulburon? Gusto mo tikman itong cocaine? Ang bihira. Ikwento nyo sa pagong. Di ba? Parang ano din yan. Parang kwento din ni Morales. No. Tama? Parang kwento din ni Morales yan. Gagawa na din lang kayo ng kwento. Hindi nyo pa pinag-isipan kung ano ang tama. Nagtanong sana kayo sa akin. Tinuruan ko kayo kung paano gumawa ng kwento. Yung? Na kapanipaniwala. Di ba? Magsisinungaling na din lang kayo. Hindi nyo pa inayos. Tama? Tama naman si Kuya, magsisinungaling lang kayo. Hindi nyo pa inayos. Di ba? Pero yan ha. Baka sabihin nyo, kung sino yan. Eto, may part 2. Part 2, Kuya. Part 2. Banat. Part 2. Mensahe ko kay Kati. Kat. Ayan na ha. May mensahe na ha. Part 2. Eto, kasi nababa si Kuya. Hindi mo naman kilala yun eh. Hindi mo nga yan na nakakadaupang palad. Ganon yung mga basta kanya. Ngayon, eto. Gumawa ng part 2. Eto na. Pasok, Kuya. Birahin mo! Kaya ako may mensahe ko kay Kati. Kat, ikwento mo kung ano yung totoo. Alam ko nag-aaway kayo ni Tony Boy. Nag-aaway kayo ni Manong Tony. Di ba? Pero hindi niya naman kinuha yung bahay sa Ayala sa'yo. Ayala Alabang. Di ba? Si Manong Tony ba nagbawi sa'yo ng bahay sa Ayala? Talagang baka si Margie. Hindi naman siguro si Manong Tony. Di ba, Kat? Alam ko, Kat, ang target mo dyan una-una na wasakin, si Manong Tony. Siya ang iyong target. Collateral damage lang si BBM. Since na taga Davao ka, at ang iyong acquaintances sa mga DDS at Maisog, siyempre sobrang lalim. Di ba, Kat? Di ba? Lalo na yung grupo mo sa GCI. Di ba? Karamihan nun, mga kaklase ni Inday Sara yun. Si Nep, di ba? Kaklase ni Inday Sara. Very close ka doon kay Nep. Sino pa? Gusto mo pangalanan ko isa-isa? In so many instances, we're together in the White House of Manong Tony Boy. Di ba? Okay? Anyway, yung lugar is part of Dakudao pa yan. Area, di ba? Nag-host kayo ng party madalas. Ini-invite nyo kami. So, I know the story. Huwag ka magpagamit, Kat.
sarap-sarap na ng buhay mo, ang laki-laki naman ang napakinabangan mo kay Manong Tony. Kuya, bitin nga. Paano hindi magpapagamit? Bitin. Nabibitin yata kay Manong Tony. Kilala niya, oo. Kilala. Sinang personal si Cathy. Dahil lagi daw niyang nakakasama. Magkakaibigan sila. Oh, sige tuloy, kuyang. Oh, nabibitin. Oh, nandiyan na si Banat Bay. Pasok. Huwag na ganun, tama na yun. Oo. Kung kung naghiwalay kayo at ayaw niya na, siguro, nagising siya sa katotohanan na kailangan niya talaga balikan si Margie, di ba? May mga anak sila eh. Wala naman kayong anak ni Manong Tony. Hala, wala pala kayong anak! Di ba? Tama yung ating pink palaka, mga kababayan. Wala palang anak. Yun na nga, oo, kasi hindi daw malaman kung kaninong anak yung dalawa. Baka naman nasa lisihan. Oh, baka naman nasa lisihan. Yun nga! Aamin na ako! Oh, wala akong nakitang doon sa kwarto. Wala bang kondom? Sige tuloy. Huwag mo nang anuhin yung Kat. Huwag kang magpapagamit sa politika, Kat. No? Magkakaibigan tayo. Ako. Narinig nyo? Huwag kang magpapakamit. Papakabit. Huwag ka daw magpapakabit sa mga politiko. Ay, mali. Sorry. Huwag ka daw magpapagamit. Hindi, mali yung sinabi kong magpapakabit, ha? Ha? Oh. Magkakaibigan sila, payong kaibigan lang. Ang kaibigan mo, ha? Huwag ka daw magpapagamit, sa politika. Payo lang yan, magkakaibigan kayo, Ulit. Ano naman nakaligtan na hindi lang natin narinig na maayos? Huwag mo nang anuhin yung Kat. Huwag kang magpapagamit sa politika, Kat. No? Magkakaibigan tayo. Ako, this is friendly advice. Huwag kang magpapagamit yan. Masisira ka dyan. Tahimik na buhay mo, ang sarap ng buhay mo, huwag mo nang sirain yan. Mahalin mo na lang yan yung bagong partner mo. Pag-alaya, sobra. Alam mo, Kat. Baka naman baka hinahanap-hanap si Manong Tony. Baka naman hinahanap-hanap. Gustong bumalik. Di ba? Grabe talaga. Sige tuloy. Meron na palang bagong partner. Malamang, pondits din yan, di ba? Matanda. Boy, sorry, excuse me po. Baka naman siyempre. Di ba? Hinahanap-hanap kita. Di ba? Anong romansyang tito? Romansyang lolo. Arnold Lopez, oo. Rico Blanco, alam mo na, ha? Narcisa, opo, Vitor. Course Channel, oo. Hoy! Ang galing mo kasi magmahal, di ba? Nako. Di ba? Ikaw na mismo sabi mo, tanga ka sa pagmamahal. Sa totoo lang, Kat, ang galing mo magmahal eh. Maganda ka, magaling ka magmahal. Ano ba yung magaling magmahal? Sana all! Magaling! Diba? Kati Binago. Ay, naku, wala na. Pass. Pag mga tita na, pass na ako eh. Gusto ko yung mga 18, 19. 20, 21, 22. Pag 23, nag-iisip pa nga ako eh. Apekto si Jen Agnes, nakikinig. Nandito si Chris Ulo. Ay, Chris Ulo, tapos ka na ba? Sige tuloy. Pag nagmahal ka, all out eh. Di ba? Sinisigaw mo pa nung Kat. Ayan na. Dinig na dinig ng dalawang tainga ko sa harapan ko pa, sinisigaw mo. Ano yun? Yung medyo, alam mo na, di ba? Ano yung ayos? Sabihin mo na!
Nabibiting kami, paano ba yung sigaw? Gusto ko yung sigaw eh. Yung sigaw, ano ba yan? Ah! Ganun ba? Ganun ba yung sigaw? Ganon? Oh, di ba? Sigaw mo! Ang bira. Paano kaya yung sigaw? Sigaw, hindi daw ungol eh. Hindi na ungol eh. Sigaw na. Anak ng pati. Sige tuloy. Pagka nagsasyat yung tao, di ba? Naggumaganyan ba? Di ba? Cut out eh. Di ba? Sinisigaw mo pa nung cut. Dinig na dinig ng dalawang tainga ko, sa harapan ko pa sinisigaw mo. Yung medyo, alam mo na, di ba? Pagka nagsasyat yung tao, di ba? Naggumaganyan ba? Di ba? Cut? Anong sigaw mo? Oh, matindi yung sigaw mo, cut nun. Nangingiti nga ako eh. Sabi ko, sana lahat ng babae katulad mo. Di ba? May sigaw ka nun eh. Yan! Sana all! Sumisigaw! Ganon, oh! Ay, nako! Grabe, no? Kaya pala. Di ba? Ngayon, wag na kayong magtaka. Di ba? Di ba, Kati Binag? Mahal kita, Mike Cervera. Anakan mo ako. Hindi ka pa ba nagpapatali? Uy, magpatali ka na. 5 na yan. Magiging Voltis 6 na yan. Oo, di ba? Voltis 5 lang daw. Huwag ng Voltis 6. O sex. Sige tuloy. Tungkol kay Manong Tony Boy. Di ba, Kat? Hindi ko na lang sabihin dito kasi personal na yung Kat. Oh, pero tungkol yun sa pagmamahal mo sa kanya. Kaya sabi ko, yun! Tungkol sa pagmamahal. Ano, mga kababayan? Maliwanag naman, ano? Buntis 5. O, wag ng Buntis 6. O, iskandalosa din pala. Uy, okay lang magsisigaw kung dalawa lang kayo sa kwarto. Pero kung yung binabalita nyo pa sa mga kaibigan nyo yung nangyayari sa inyo, na kayo lang dapat nakakaalam, kayo lang dapat nakakarinig, depende na lang kung mayroong ding-ding lang ang pagitan. Abay, medyo takpan nyo naman yung mga bunganga nyo. Huwag nyong gagayahin si Kati daw. Di ba? Naku, sumisigaw. Siguro sabi, Darna! Anak ng pating. Di ba? Ngayon, alam nyo na, ha? Ay, naku, mga kababayan, rated SPJ yan, alam nyo na. Alam ni Leonora Brown yan. Di ba? Lalong-lalo na si Win Montero, tsaka si Sandra Valdez. Si Rebeton lalo. Ay, nakaw! Panggap na sigaw, sabi ni Yayan eh. Paano yung panggap na sigaw? Sige pa! Ganon? Baby, mamaya sumigaw ka! Di ba, no? O bakit? Hindi mo, i-message mo na! Di ba? Sarap! Hoy, mga kababayan, medyo inabot na tayo ng oras. Sige, bigyan natin ng reaction to, ha? Pasok! Kaya ako may mensahe ako kay Kati. Kat, ikwento mo kung ano yung totoo. Yan. Alam ko nag-aaway kayo ni Tony. Ikwento mo raw yung totoo, Kati, kasi nag-aaway kayo ni Tony, wala na sarap. Siyempre, away na. Iba yung magjowa pa kayo, tapos may away, tapos sigurado yung mamaya. Sarap. Diba? Kaso wala na eh. Tuloy. Tony Boy. Nag-aaway kayo ni Manong Tony. Di ba? Pero hindi niya naman kinuha yung bahay sa Ayala sa'yo. Ayala Alabang. Di ba? Si Manong Tony ba nagbawi sa'yo ng bahay sa Ayala? Talagang baka si Margie. Hindi naman siguro si Manong Tony. Si Margie, yung asawa pala daw. Pero si Tony Boy, hindi naman daw babawiin. Yung asawa ang bumawi doon sa binigay na bahay. Grabe, no? Grabe. Yan tuloy, sabi ni The Explorer. Ayan.
Nakisawsaw ka pa kasi sa issue, nakalkal pa tuloy yung mga dark secret mo. Yun na nga eh. Yun na nga yung sinasabi ko mga kababayan, na imbis si First Lady ang talakayin dito, abay nabaling kay Cathy. Yung buhay niya yung kinalkal eh. Siyempre, alam nyo naman ng mga Pilipino, sino ba yan? Diba? Oo. Pagka nakalkal ka, paano ko paniniwalaan nito? Ang dami palang ang dami palang kinakain. Diba? Ang kinakain sa umaga, hotdog. Sa tanghali, talong. Sa gabi, saging. Midnight snack, alam nyo kung ano? Yung mga bandang alas 12 na. Di ba? Kabatiti. Di ba? Sabi, sulit na sulit. Di ba, Kat? Alam ko, Kat, ang target mo dyan una-una na wasakin, si Manong Tony. Siya ang iyong target. Collateral damage lang si BBM. Correct. Alam nyo, sinabi ko na yan eh. Yan yung pagkaka-analisa ko nung nakaraan eh. Na hindi talaga ang target ni Cathy, si First Lady tsaka si Pangulo. Ang target talaga, alam nyo kung sino? Yung ex. Ang hirap kasi makamove on sa mga ex. Oo! Hirap na hirap yung mga babae na yan makamove on sa ex. Since na taga Davao ka, at ang iyong acquaintances sa mga DDS at maisog, siyempre sobrang lalim. Di ba, Kat? Di ba? Lalo na yung grupo mo sa GCI. Di ba? Karamihan nun, mga kaklase ni Inday Sara yun. Sinep, di ba? Kaklase ni Inday Sara. Tapos sasabihin, hindi daw close. Lais Deliso, thank you naman Thank you naman. Di ba? Sige tuloy. Si Chris Ulo. Sino pa? Gusto mo pangalanan ko isa-isa? In so many instances, we're together in the White House of Manong Tony Boy. Kita nyo marami daw pagkakataon ay kasama ni Kuya si Cathy. Kaibigan nga kasi, kaibigan, friendship. Ba? Okay. Anyway, yung lugar is part of Dakudao pa yan, area, di ba? Nag-host kayo ng party madalas. Ini-invite nyo kami. Kala ko hostess. Nag-host daw kayo. Ng party. Ini-invite nyo si Kuyang. Di ba Kuyang? Ini-invite ka? Kaya alam na alam ni anong. So, I know the story. Huwag ka magpagamit, Kat. Sarap-sarap na ng buhay mo, ang laki-laki naman ang napakinabangan mo kay Manong Tony. Syempre masarap daw yung nagpapagamit. Pagka iba-iba daw, masarap. Di ba? Huwag na ganun, tama na yun. Kung Kat, kung naghiwalay kayo at ayaw niya na, siguro, nagising siya sa katotohanan na kailangan niya talaga balikan si Margie, di ba? May mga anak sila eh. Wala naman kayong anak ni Manong Tony. Naku, sakit nun! Parang kakanta na lang siya ng "Ako ay pinagpalit, pero di yun masyakit." Alam nyo kung ano yung masyakit? Yung bawian ka ng bahay mo. Di ba? Huwag mo nang anuhin yung Kat. Huwag kang magpapagamit sa politika, Kat, no? Magkakaibigan tayo. Ako, this is friendly advice. Huwag kang magpapagamit. Yan. Alam nyo ramdam ko si Kuya, concern lang siya kay Cathy. Concern lang siya kay Cathy. Buti pa ito eh. Kuyang, tanong lang.
Hindi ba naging kayo? Tanong lang naman di ba? Tanong lang, Lord Glenn, ano? Pwede naman siguro. Masisira ka dyan. Tahimik na buhay mo, ang sarap ng buhay mo, huwag mo nang sirain yan. Mahalin mo na lang yan yung bagong partner mo. Oy, sabi ni Black Mamba, bagay pala talaga sa maisog kasi mautog. Oo, kasi may partner na palang bago. Di ba? Pag may partner ka ng bago, move on na. Anak ng tinapa. Pwede naman, di ba? Hayaan mo na si Manong Tony. Maayos na. Ayun na nga, may sakit Nagkasakit na dahil sa'yo ang ingay-ingay mo raw, ayan tuloy. Di ba? Inatake Pag-alaya, sobra. Alam mo ka, ang galing mo kasi magmahal, di ba? Oo, di ba? Ikaw na mismo, sabi mo, tanga ka sa pagmamahal. Ay, tanga pala sa pagmamahal. Kaya pala. Oo. Alam nyo mga kababayan, ako naniniwala ako Naniniwala ako na may sumpa ang mga magaganda. Pag maganda mga kababayan, na mga babae at lalaki. Maganda, may sumpa, gwapo, may sumpa. Ang pangit ng background! Our beloved Boss Mike Severa.